Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at sa mga lihim na itinatago sa likod ng mararangyang pinto? Sabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng isang pusong busilak. Ngayong araw, samahan ninyo akong tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang pag-ibig na handang magpanggap, magtiis, at lumaban para sa katotohanan. Ito ang hardinero ng Hacienda de Silvanas. Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa natutulog na katahimikan ng Hacienda de Silvanas. Sinundan iyon ng isang pigil na hikbi, isang tunog na napakaliit ngunit sapat na para wasakin ang puso ng sino mang makarinig. Sa bawat hikbi ng batang siluntian, tila isang karayom ang paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Hiraya. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, tanaw niya ang anino sa ilalim ng pinto ng silid-aralan ng mga bata. Doon, alam niyang nakakulong ang 5 taong gulang na bata, nanginginig sa takot at sa dilim. Ang kasalanan niya, natapunan ng katiting na tsokolate ang puting-puting carpet na paborito ni Ma'am Dalisay. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang kumatok at kunin ang bata sa loob. Pero ang imahe ng nanlilisik na mga mata ni Dalisay kanina ay sapat na para manatili ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang takot ay isang kadenang hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Dalisay. Ang muka ay payapa na para bang walang nangyari. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe at ang buhok nito ay nakaayos pa rin ng perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita kung sino ang tumatawag. "Honey, I was just about to call you," malamig na sabi ni Dalisay sa kausap. Ang boses niya ay parang musika, napakatamis at puno ng pagmamahal. Si Sinag ang may-ari ng hacienda at ang mapapangasawa niya ang nasa kabilang linya. Napatungo si Hiraya, nagpanggap na nagpupunas ng isang florera habang pinakikinggan ang pag-uusap. "Yes, of course, the kids are fine. We just finished reading a book. Tala is getting so good at it." Patuloy ni Dalisay, at sa bawat kasinungalingan niya, lalong kumikirot ang dibdib ni Hiraya. Luntian is already asleep. Napagod yata sa paglalaro. "They miss you so much, mahal." "Oo naman. We miss you more. Umuwi ka na ha? I love you." Pagkababa ng telepono, ang matamis ng ngiti sa mukha ni Dalisay ay naglaho na parang bula. Napalitan iyon ng isang malamig at walang emosyong maskara. Sakto namang lumabas si Tala, ang 7 taong gulang na kapatid ni Luntian, mula sa kanyang silid. May dala itong isang baso ng tubig. "Mommy Dalisay, can I give this to Auntie?" Mahinang tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa nakababatang kapatid. Hindi sumagot si Dalisay. Ang mga mata niya ay nakatuon sa baso ng tubig. Sa pagkakakaba, bahagyang nanginig ang kamay ni Tala at natapon ang kaunting tubig sa makintab na sahig na gawa sa naray. Isang maliit na patak lamang iyon. Ngunit ang reaksyon ni Dalisay ay parang isang buong karagatan ang bumaha sa kanyang harapan. Hindi ito sumigaw. Mas malala pa roon. Dahan-dahan itong yumuko. Ang mga mata ay kapantay na ng mga mata ni Tala at bumulong sa isang tinig na mas malamig pa sa yelo. "Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pagiging clumsy, Tala?" Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng bata. "Sorry po, Mommy Dalisay. Hindi ko po sinasadya." "Walang nangyayari nang hindi sinasadya," ganti ni Dalisay. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "Lahat ay resulta ng kapabayaan. Pumasok ka sa kwarto mo. At huwag mo nang tatawagin na auntie ang kapatid mo. Ang pangalan niya ay Luntian. Understand?" Walang nagawa si Tala kundi ang tumango. Mabilis na ipinahid ang kanyang mga luha
At halos patakbong bumalik sa kanyang silid, iniwan ang baso ng tubig sa sahig. Pinandilatan ni Dalisay si Hiraya. "Linisin mo yan." "Opo, ma'am," sagot ni Hiraya. Mabilis na kumuha ng basahan. Habang nagpupunas ng sahig, napansin niya sa ilalim ng isang mesa ang isang maliit na laruang robot, ang paborito ni Luntian. Marahil ay inihagis ito ni Dalisay kanina. Sa isang mabilis at maingat na kilos, habang nakatalikod si Dalisay, dinampot ni Hiraya ang laruan at isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. Pagkatapos, binuksan na niya ang pinto ng silid-aralan at pinalabas si Luntian na mugto pa rin ang mga mata. Makalipas ang ilang oras, ng gabing iyon, umalis si Dalisay para sa isang dinner meeting. Para kay Hiraya, ito ang mga sandaling ginto. Ito ang pagkakataon niyang iparamdam sa mga bata ang kapayapaan na ipinagkakait sa kanila. Matapos niyang pakainin ang dalawa ng hapunan na may kasamang sikretong mainit na sopas para kay Luntian, dinala niya ang mga ito sa kanilang silid. Naupo siya sa pagitan ng kanilang mga kama. "Ate Hira," bulong ni Tala, "galit po ba si Daddy sa akin?" Umiling si Hiraya at hinaplos ang buhok ng bata. "Hindi, Tala. Mahal na mahal kayo ng daddy ninyo. Minsan may mga matatanda lang na hindi naiintindihan ang puso ng mga bata." "Bakit po ganun si Mami Dalisay?" tanong naman ni Luntian habang yakap-yakap ang robot na isinauli sa kanya ni Hiraya kanina. Huminga ng malalim si Hiraya, nag-iisip ng isasagot. Tumingala siya sa bintana at itinuro ang mga bituin sa madilim na kalangitan. "Nakikita niyo ba ang mga bituin na yan? Sabi ng lola ko, ang bawat isa sa kanila ay isang matapang na kaluluwa. Kahit mag-isa sila sa gitna ng malawak na dilim, hindi sila natatakot na magbigay ng sarili nilang liwanag." Napatingin din ang mga bata sa labas. "Kayo," sabi ni Hiraya sa malambing na tinig. "Kayo ang mga bituin ko dito sa loob ng bahay. Kahit anong mangyari, kahit gaano pa kadilim, huwag ninyong hahayaang mawala ang liwanag ninyo, ha? At ako ang magiging buwan ninyo. Laging nagbabantay sa inyo kahit hindi nyo laging nakikita." Niyakap siya ng dalawang bata at sa sandaling iyon, nakaramdam si Hiraya ng tapang. Para sa kanila, lalaban siya. Hindi niya namalayan ang oras. Halos maghahating gabi na nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Nagpaalam siya sa mga bata at lumabas ng silid. Inakala niyang si Dalisay na yon, ngunit nagkamali siya. Si Sinag de Villa iyon, umuwi ng hindi inaasahan. Nagkatinginan sila sa pasilyo. Ngumiti si Hiraya. "Good evening po, sir. Akala po namin ay sa isang linggo pa ang uwi ninyo." "May kailangan lang akong asikasuhin. Tulog na ba sila?" tanong ni Sinag. Ang muka ay pagod mula sa biyahe. "Opo, sir. Kagigising lang po ni Tala kanina, pero nakatulog na po ulit." Palusot ni Hiraya para hindi mag-alala ang amo. Tumango si Sinag at naglakad patungo sa silid ng mga anak. Ngunit bago pa man niya mabuksan ng tuluyan ang pinto, narinig niya ang boses ni Dalisay mula sa loob ng study room na katabi lamang nito. Bahagyang nakabukas ang pinto. "Tala, ano na naman ito? Bakit may mali ka na naman sa math homework mo? Ilang beses ko bang dapat ipaliwanag sa'yo ito?" Ang boses ni Dalisay ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng pagbabanta at pagkainis. Natigilan si Sinag. Akala niya'y tulog na ang mga anak niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng study room, nagtatago sa anino ng pasilyo. Narinig niya ang mahinang boses ni Tala. "I'm trying my best po." "Your best is not good enough," putol ni Dalisay. "Sa mundong ito, kailangan mong maging perpekto at sisiguraduhin kong magiging perpekto ka." Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, narinig ni Sinag ang mga salitang gumuho sa mundong pinaniniwalaan niya. Mga salitang tila mga pako na bumaon ng diretso sa kanyang puso. "Huwag kang iiyak," malamig na utos ni Dalisay sa kanyang anak. "Hindi yan nakakatulong. Matuto ka.
Mas epektibo ang takot kaysa sa pagmamahal. Sa labas ng pinto, nanigas si Sinag de Villa. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng di makapaniwalang pagkasuklam. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang pinakamamahal na mga anak, ay isang halimaw. At sa sandaling iyon, nakatikom ang kanyang kamao. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang nagdurugong puso. Nakatayo si Sinag sa dilim ng pasilyo, ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang nakakasilaw, nakidlat, na humati sa kanyang kaluluwa. Mas epektibo ang takot kaysa sa pagmamahal. Ang bawat salita ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Ang malamig at walang kaluluwang tinig ni Dalisay ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Para siyang isang taong ngayon lang namulat mula sa isang mahabang pagkakatulog, at ang una niyang nakita ay ang bangungot na matagal na palang nangyayari sa sarili niyang pamamahay. Sa isang iglap, lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang madalas na pananahimik ni Tala, ang pagiging magugulatin ni Luntian, ang mga pilit na ngiti tuwing tinatanong niya kung masaya ba sila sa kanilang Mami Dalisay. Ang mga dahilan na laging sinasabi sa kanya, pagod lang, nagkasakit lang, na lahat ay tinanggap niya ng walang pagdududa. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Galit sa babaeng nilinlang siya, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Hindi niya maaaring harapin si Dalisay ngayon. Hindi pa. Ang isang salita lamang mula sa kanya ay sasabog na parang bomba at mawawala ang pagkakataon niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya. Ebidensyang hindi maitatanggi ni numan. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina, isang lugar na dati kanlungan niya mula sa stress ng trabaho. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan ng kanyang pagsisisi. Isinara niya ang pinto nang walang tunog. Sumalampak siya sa kanyang upuang gawa sa mamahaling katad at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang mukha lamang ng kanyang mga anak ang kanyang nakikita. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang naka-frame na litrato. Larawan ito ng kanyang yumaong asawa, si Annalyn, habang karga-karga ang isang sanggol pa lamang na si Tala. Ang ngiti ni Annalyn sa litrato ay puno ng purong pagmamahal at ligaya. Isang ngiti na kayang magpainit ng kahit anong nanlalamig na puso. Patawarin mo ako, Annalyn. Bulong niya sa kawalan. Ang boses ay basag. Nabigo ako. Nabigo kong protektahan ang mga kayamanan na iniwan mo sa akin. Hinalikan niya ang litrato bago ito maingat na ibinalik sa drawer. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pagiging bulag. Tapos na ang pagiging isang amang nasa anino lamang. Ngayon, kikilos siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Dalisay. Kahit pa nasa kabilang silid lang ito. Kailangan niyang lumikha ng isang alibay. Sumagot ito sa pangalawang ring. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong tamis. Honey, napatawag ka? Akala ko ba'y magpapahinga ka na? May biglaang nangyari sa opisina sa Cebu. Kinailangan kong bumalik agad. Pagsisinungaling ni Sinag, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dumaan lang ako saglit sa bahay para kumuha ng ilang dokumento. Hindi na ako nakapanhik. Ayokong maistorbo kayo. Ito ang unang maskarang isinuot niya. Ang maskara ng isang mapagmahal na nobyo. Ganoon ba? Sayang naman. The kids were waiting for you, sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay isang patunay ng kanyang pagkukunwari. Babalik din ako kaagad. Pakisabi sa kanila, mahal na mahal ko sila.
sabi ni Sinag, at sa pagkakataong ito, walang bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. I have to go. I love you. I love you more, sagot ni Dalisay. Ibinaba ni Sinag ang telepono at halos mabasag ito sa higpit ng kanyang hawak. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan, ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaan at matagal nang katiwala, si Mang Lito. Lito, sabi ni Sinag, ang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Kailangan ko ng pabor, isang pabor na mananatili lang sa ating dalawa. Sa loob ng sumunod na oras, binuo ni Sinag ang kanyang plano. Isang plano na sa pandinig ng iba ay parang isang kabaliwan, ngunit para sa kanya, ito na ang tanging paraan. Ipinaliwanag niya kay Mang Lito ang lahat, ang paglikha ng isang bagong pagkatao, ang pag-aayos ng mga dokumento, at ang pagtatanim ng kwento na ang hardinero ng hasyenda ay nag-resign at kailangan ng agarang kapalit. Nang matapos ang lahat, tumayo si Sinag at nagtungo sa isang lumang cabinet sa dulo ng kanyang opisina. Dito nakatago ang mga gamit na hindi na niya ginagamit. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Italian suit at ang kanyang Rolex na relo. Ang bawat kilos ay simbolo ng paghuhubad niya sa kanyang pagkatao bilang si Sinag de Villa ang bilyonaryo. Kinuha niya ang isang kupas na pantalon, isang maruming t-shirt at isang lumang sombrero, mga damit na ginamit niya noong minsan siyang nag-undercover para sa isang proyekto ng kumpanya. Isinuot niya ang mga ito. Ang magaspang na tela ay kakaiba sa kanyang balat na sanay sa pinakamahahalang seda at bulak. Humarap siya sa isang malaking salamin. Ang taong nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na si Sinag de Villa. Ang buhok niya ay sadyang ginulo. Ang mukha ay pinahiran ng kaunting alikabok mula sa isang lumang libro. Ang kanyang tindig ay bahagyang kinuba. Ang mga mata lamang niya ang hindi nagbago. Nagliliyab pa rin sa galit at determinasyon. Siya na ngayon si Nilo, isang hamak na hardinero, isang taong hindi papansinin, isang taong magiging anino sa sarili niyang pamamahay. Ang perpektong maskara. Tahimik siyang lumabas ng opisina, dumaan sa likurang pinto, at naglakad paikot sa malawak na lupain ng hasyenda. Ang bawat hakbang sa mamasa-masang damo ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay at isang hakbang palapit sa isang mapanganib na katotohanan. Nang marating niya ang bakal na tarangkahan sa gilid ng property, ang pasukan para sa mga staff, huminto siya at huminga ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng mga yabag. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa loob ng malaking tarangkahan. Mula sa siwang, sumilip ang isang mukha na pagod, ngunit may mabait na mga mata. Si Hiraya. Nagkatitigan sila. Siya ang bilyonaryong nagpapanggap. At siya ang tanging taong hindi niya namamalayan na kakampi pala niya. Hindi nagsalita si Hiraya. Tinitingnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa. Marahil ay nagtataka kung sino ang estrangherong ito sa gitna ng gabi. Ako po si Nilo, sabi ni Sinag. Ang boses ay sadyang ginawang magaspang at mababa. Ako po yung bagong hardinero. Ang sikat ng araw ay tila mga apoy na tumatama sa balat ni Sinag. Ang pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang likod. At ang mga kamay niyang sanay sa paghawak ng pluma at mga papeles ay nananakit na ngayon sa paggamit ng mabibigat na gunting para sa halaman. Ito ang unang araw niya bilang si Nilo, ang hardinero, at bawat sandali ay isang paalala ng mundong pinasok niya. Isang mundo na matagal na niyang pag-aari, ngunit ngayon lang niya tunay na nakikita. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa gitna ng malawak na hardin ng mga rosas, tanaw niya ang kabuuan ng mansyon. Dati, ang nakikita lamang niya ay isang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, isa na itong hawla na naglalaman ng kanyang mga pinakamamahal na anak at ng isang halimaw
na nag-aanyong anghel. Maya-maya, bumukas ang malaking salaming pinto ng mansyon at lumabas si Dalisay. Nakasuot ito ng puting bestida at isang malaking sombrero na para bang isang artista na maglalakad sa isang hardin carpet, hindi sa sarili nitong hardin. Dala-dala nito ang isang tasa ng tsa. Lumapit ito sa direksyon ni Sinag, ngunit ang tingin nito ay lampas sa kanya, na para bang isa lamang siyang bahagi ng mga halaman. Ikaw, sabi ni Dalisay, hindi man lang binabanggit ang pangalan niya. Itinuro nito ang isang hilera ng mga rosas na nagsisimula ng malanta. Gupitin mo ang mga yan. Ayokong makakita ng kahit anong mukhang pagod at lanta sa hardin na ito. Nakakasira ng araw. Masusunod po, ma'am, sagot ni Sinag. Pinanatiling nakayuko ang ulo para itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Tumalikod na sana si Dalisay nang biglang lumabas si Tala mula sa mansyon, tumatakbo at may hawak na bola. Mommy Dalisay, look! I can bounce it 10 times! Masayang sabi ng bata. Tala, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang tatakbo-takbo sa umaga? Tumatalsik ang putik sa damit mo. Saway ni Dalisay. Ang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim. At isa pa, hindi ba't may piano lessons ka? Go back inside. Don't waste your time on useless things. Ang ngiti sa mukha ni Tala ay unti-unting nawala. Pero, nagpa-practice naman po ako kanina. Hindi sapat ang practice lang. Dapat perpekto, sabi ni Dalisay. Sa ilalim ng kanyang sombrero, dahan-dahang inilabas ni Sinag ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Sa isang halos hindi mapapansing kilos, pinindot niya ang record button. Ang maliit na pag-click ng aparato ay naging simbolo ng kanyang unang ganti. Kailangan niyang maitala ang bawat salita, bawat patak ng lason na ibinubuhos ni Dalisay sa murang isipan ng kanyang anak. Sa kabilang dako, mula sa bintana ng kusina, nasaksihan ni Hiraya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ng bagong hardinero kaninang umaga. Mukha itong masipag, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang bigat na para bang may pasan-pasan itong problema ng buong mundo. Naaawa siya rito. Alam niyang hindi madaling magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Dalisay. Nakita niya ang paglapit ni Dalisay, ang pagsaway kay Tala, at ang pagyuko ng hardinero. Nakita niya rin ang panlulumo sa mukha ng bata pagpasok nito pabalik sa mansyon. Kinurot ang puso ni Hiraya. Kumuha siya ng isang baso mula sa lalagyan. Nilagyan ito ng malamig na tubig mula sa dispenser at naglagay ng ilang piraso ng yelo. Lumabas siya ng mansyon, dumaan sa likod at nilapitan ng hardinero na abala sa pag-ayos ng mga rosas. Mama, alok niya. Iniabot ang baso. Ang salitang mama ay isang pinaikling tawag para sa mamang hardinero, isang magalang na pagtawag sa mga nakatatandang trabahador. Natigilan si Sinag sa ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang baso ng malamig na tubig. Tumingin siya kay Hiraya. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit sa kabila niyon ay may isang maliit at sinserong ngiti. Sinserong ngiti. Isang ngiti na walang halong pagkukunwari. Nagulat si Sinag. Sa buong umaga, walang pumansin sa kanya kundi para utusan siya. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng simpleng kabaitan. Tinanggap niya ang baso. Ang magaspang niyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay nito. Salamat, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Walang anuman. Mukhang kanina ka pa dyan, sa ilalim ng araw, sabi ni Hiraya bago muling bumalik sa loob ng mansyon. Ininom ni Sinag ang tubig. Ang lamig niyon ay tila gumising hindi lang sa kanyang uhaw na lalamunan, kundi pati na rin sa isang bahagi ng kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong mabuti. May isang taong hindi bahagi ng kasinungalingan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ngunit ngayon, ang kanyang pagmamasid ay may kasama ng paghanga.
Pinanood niya kung paano pa simpleng inilalabas ni Hiraya ang paboritong biskwit ni Luntian kapag hindi nakatingin si Dalisay. Nakita niya kung paano nito kinukwentuhan si Tala sa may bintana para pasayahin ito. Si Hiraya ang buwan na nangako sa kanyang mga anak. Ang liwanag sa kanilang madilim na kalangitan. Hapon na nang mangyari ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Naglalaro si Luntian malapit sa hardin nang biglang may isang delivery truck na bumusina nang malakas sa labas ng gate. Nagulat ang bata. Sa sobrang takot, umiyak ito at tumakbo. Ngunit hindi ito tumakbo papasok sa mansyon. Hindi nito hinanap si Dalisay. Tumakbo ito papunta kay Hiraya na nooy nagdidilig ng mga halaman sa paso. Niyakap nito ng mahigpit ang laylayan ng uniforme ng dalaga at isinubsob ang mukha sa takot. Automatikong binitiwan ni Hiraya ang hawak na pandilig. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Shhh! Andito lang si Ate Hira. Wala yon. Tunog lang yon ng malaking sasakyan. Pag-aalo niya, habang marahang hinihimas ang likod ni Luntian. Mula sa likod ng isang malagong halaman ng bougainvillea, nasaksihan ni Sinag ang lahat. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang sarili niyang anak, sa oras ng takot, ay sa isang katulong humanap ng kanlungan, hindi sa kanya, na kanyang ama. Hindi sa babaeng malapit ng maging ina nito, kundi sa isang babaeng halos dayuhan sa kanila. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malinaw na pagkatanto. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng ebidensya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang mga anak mula sa isang emosyonal na pagkawasak. Nakita rin ni Dalisay ang eksena mula sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ito, ang mukha ay walang emosyon. Hiraya, malamig na tawag nito. Mabilis na tumayo si Hiraya habang si Luntian ay nakakapit pa rin sa kanyang likuran. Po, ma'am? Lumapit si Dalisay. Ang mga mata ay nakatitig kay Hiraya. Mukhang nagiging masyado ka nang malapit sa mga bata. Ginigawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Sagot ni Hiraya, subalit may bakas ng kaba sa kanyang boses. Ang trabaho mo ay maglinis ng bahay at magluto. Mariing sabi ni Dalisay, idiniin ang bawat salita. Hindi mo trabahong maging ina nila. Naiintindihan mo ba? Isang sandaling katahimikan ang namayani bago sumagot si Hiraya. Opo, ma'am. Mabuti, sabi ni Dalisay. Tumingin ito nang may pagkasuklam sa hardinerong nagkukunwaring abala sa malapit. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Hiraya at sinabi ang mga salitang tumumatak sa isipan ni Sinag. Katulong ka lang, alamin mo ang lugar mo. Pagkasabi niyon, kinuha ni Dalisay ang kamay ni Luntian at kinaladkad ito papasok ng bahay. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, mag-isa. Sa likod ng bougainvillea, si Sinag ay nakakuyom ang kamao. Ang dumi at lupa sa kanyang mga kamay ay tila sumisimbolo sa dumi ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang digmaan sa loob ng Hacienda de Silvanas ay nagsimula na. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat umaga, para kay Sinag, ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang init ng araw na tumatama sa kanyang likod ay hindi si init ng galit na nag-aalab sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pagod na nararamdaman ng kanyang katawan sa maghapong pagtatrabaho ay walang-wala kumpara sa pagod ng kanyang kaluluwa sa panunood ng unti-unting pagwasak sa kaligayahan ng kanyang mga anak. Ang hardin ay naging kanyang tanghalan. Ang kanyang mga kagamitan ay ang kanyang mga props at ang maliit na digital recorder sa kanyang bulsa ay ang kanyang tanging sandata. Araw-araw, nangongolekta siya ng mga bulong ng kalupitan na ibinabato kapag inaakalang walang nakakarinig. Isang hapon, habang nag-aalis siya ng mga tuyong dahon, malapit sa patio, narinig niya ang boses ni Dalisay at Tala mula sa loob. Si Dalisay ay tinutulungan si Tala sa homework nito. Hindi na naman tama ang sagot mo, sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado,
Ngunit may pahiwatig ng matinding dismaya. Tala, ang ama mo ay isang matagumpay na tao. Ayaw niya sa mga palpak. Ayaw niya sa mga hindi matalino. Sinusubukan ko naman po. Narinig ni Sinag na sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Dito na dumating ang lason. Lumapit si Dalisay sa bata at ang boses nito ay naging isang mapanlinlang na bulong. Ang pagmamahal, anak, ay kailangang pagsikapan. Kung palagi kang mababa sa klase, kung palagi kang nagkakamali, baka isipin ng daddy mo na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Baka isipin niyang hindi ka na niya mahal. Halos mabitawan ni Sinag ang hawak na pandakot. Ang mga salitang yon ay hindi lang masakit. Ang mga yon ay isang sandata na direktang tumutusok sa pinakapundasyon ng pagkatao ng isang bata. Ang katiyakan na mahal sila ng kanilang magulang. Sa ilalim ng kanyang sombrero, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Ang galit ay parang asidong sumusunog sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pindutin ang record button. Tinitiyak na ang bawat nakakalasong salita ay maiimbak sa maliit na makinang yon. Habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, lalong lumilinaw sa kanya na ang kalupitan ni Dalisay ay hindi pisikal. Ito ay mas malala. Ito ay isang digmaang psikolohikal. Ang paghihiwalay sa mga bata sa kanilang mga kaibigan. Ang pagbabawal sa mga larong gusto nila. Ang pagtatanim ng takot at kawalan ng kumpiyansa sa kanilang mga puso. Kasabay ng paglaki ng kanyang puot para kay Dalisay ay ang paglaki rin ng kanyang paghanga para kay Hiraya. Si Hiraya ay parang isang anino na laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Isang hapon, sinadya ni Sinag na sirain ang sprinkler head na malapit sa laundry area. Isang perpektong dahilan para makapasok siya sa bahay ng hindi kahina-hinala. Ma'am Hiraya, pasensya na po. Mukhang may tumagas sa sprinkler. Baka po pumasok ang tubig sa loob. Sabi niya nang makita ito. Nako, sige tingnan natin. Sagot nito. Habang nagkukunwaring inaayos ang tubo sa labas ng bintana ng laundry area, sumilip siya sa loob. At doon niya nakita si Hiraya. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko sa likod ng malalaking washing machine. Sa kanyang mga kamay, hawak nito ang isang maliit na bestida. Ang paboritong bestida ni Tala na may disenyo ng mga sunflower, isang regalo mula sa yumaong si Annalyn. May mahabang punit ito sa laylayan. Maingat at mabilis na tinatahi ito ni Hiraya gamit ang sinulid at karayom. Naalala ni Sinag ang sinabi ni Dalisay kagabi sa telepono. Naiinis ako. Nasabit ang bestida ni Tala sa pako. Sabi ko sa kanya, itapon na lang. Ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi ito nasabit. Sinadya itong sirain. At si Hiraya, sa kanyang tahimik na paraan, ay binubuo ang mga bagay na sinisira ni Dalisay. Kinalabit ni Sinag ang bintana. Lumingon si Hiraya, gulat, at mabilis na itinago ang bestida sa likod niya. Mukhang ayos na po yata, sabi ni Sinag, nagkukunwaring tapos na. Salamat po. Tumango lang si Hiraya, ngunit nakita ni Sinag ang pag-aalala sa mga mata nito. Isang pag-aalala na hindi para sa sarili, kundi para sa batang may-ari ng bestidang yon. Isang gabi, habang pauwi na si Hiraya, naabutan siya ni Sinag na nakaupo sa isang bangko malapit sa gate ng mga staff. Nakatingin ito sa malayo, malalim ang iniisip. Lumapit si Sinag, dala-dala ang kanyang mga gamit. Gabi na po, Ma'am Hiraya. Bati niya. Bahagya itong nagulat. Ah, Nilo. Oo nga. Napagod ka ba? Konti lang po. Sanay na po sa init. Sagot niya. Naupo siya sa hindi kalayuan. Kayo po, mukhang malalim ang iniisip ninyo. Huminga ng malalim si Hiraya. Marahil dahil sa pagod, o marahil dahil si Sinag ay isang estranghero lang na hindi siya huhusgahan, nagsalita ito. Wala naman. Nag-aalala lang ako. Parang laging malungkot ang mga bata ngayon. Hindi sila katulad ng dati.
Hindi makasagot si Sinag. Anong sasabihin na alam niya, na kasalanan niya? Lahat naman po yata ng bulaklak. Sabi na lang niya, tumitingin sa mga halaman, nalulungkot pag walang araw. Tumingin sa kanya si Hiraya. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Tila nagulat ito sa sinabi ng isang hamak na hardinero. Ngumiti ito ng bahagya. Isang pilit ngunit totoong nangiti. Tama ka siguro dyan, Nilo. Salamat. Tumayo na ito. Sige, mauna na ako. Pinanood niya itong maglakad palayo. Sa sandaling iyon, sigurado na siya. Si Hiraya ang araw na hinahanap ng kanyang mga anak. Kinabukasan, habang abala si Sinag sa pagtatabas ng isang malaking halaman, lumabas si Dalisay. Tila may hinahanap ito. Napadaan ito sa kanyang harapan, ngunit bigla itong huminto. Tinitigan siya nito mula sa kanyang maruming sapatos hanggang sa kanyang sombrerong nakayuko. Kumunot ang noo nito. Si Sinag ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa, ngunit naramdaman niya ang titig ni Dalisay na parang isang matalim na kutsilyo. Teka, sabi ni Dalisay. Ang boses ay nagtatanong. Hindi lumingon si Sinag. Ikaw, ulit nito. Hardinero. Dahan-dahang humarap si Sinag, pinanatiling nakayuko ang ulo. Po, ma'am? Lumapit si Dalisay. Pinagmasdan nito ng mabuti ang kanyang muka, ang kanyang panga, ang kanyang tindig. Kahit anong pagpapanggap niya, may mga bagay na hindi maitatago. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Dalisay. Ang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Pamilyar ang mukha mo. Ang pagdududa sa mga mata ni Dalisay ay parang isang ulap na nagbabadyang bumuhos ng malakas na ulan. Mula nang kausapin nito ang bagong hardinero, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa hangin sa loob ng Hacienda de Silvanas. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bata ay tila sinusukat. Alam ni Hiraya na si Dalisay ay isang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. At ang pagkakataong yon ay dumating isang umaga. Kakatapos lang linisin ni Hiraya ang master's bedroom. Pinagpagan niya ang mga unan at inayos ang kumot nang pumasok si Dalisay. Ang mukha ay balot sa isang pekeng pagkabalisa. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay puno ng drama. Nawawala ang alpiler ko. Yung paborito ko. Yung may mga diamante na regalo sa akin ni Sinag. Agad na naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na. Ito na ang patibong. Hindi ko po nakita, ma'am, sagot ni Hiraya. Pinipilit na maging kalmado. Nagpanggap si Dalisay na naghahanap sa ibabaw ng kanyang vanity table, nagbubukas ng mga drawer na alam naman niyang walang laman. Imposible! Dito ko lang yon iniwan kagabi. Ikaw ang huling naglinis dito, hindi ba? Ang tanong ay hindi isang akusasyon, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay sapat na para itanim ang binhi ng kasalanan. Opo, ma'am. Pero nagpunas lang po ako ng mga alikabok. Hindi po ako humawak ng kahit ano ninyong gamit. Sakto namang dumaan sa may pintuan si Natala at Luntian. Nang makita nila ang pag-aalala sa mukha ni Dalisay at ang takot sa mga mata ni Hiraya, agad nilang naintindihan. Alam nila kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Mami Dalisay, biglang sabi ni Tala, lumalapit. I think I saw it po. Nasa may lamesa po kanina. Tapos tumalon po yung pusa. Natigilan si Dalisay at si Hiraya. Tumingin sila sa bata. Isang maganda, ngunit palpak na pagsisinungaling para iligtas ang kanyang ate Hira. Ngumiti si Dalisay, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pusa. Tala, mahal, wala tayong pusa dito sa loob ng bahay. Tumingin ito kay Hiraya. At ang nangiti nito ay naging isang mapanuyang ngisi. Tingnan mo ang ginagawa mo. Hindi lang ikaw ang nagiging sinungaling. Tinuturuan mo pa ang mga bata na magsinungaling para sa'yo. Hindi po.
Mabilis na tanggi ni Hiraya. Tala, sabihin mo ang totoo. Ngunit huli na ang lahat. Ang sitwasyon ay mas lumala pa. Si Luntian ay nagsimula nang humikbi, natatakot sa galit na nararamdaman niya mula kay Dalisay. Tama na, sabi ni Dalisay. Ang boses ay matigas na. Hiraya, sa opisina. Kakausapin kita. Para kay Hiraya, iyon na ang katapusan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kasunod si Dalisay, ang isip niya ay lumilipad. Paano na ang mga bata? Paano na ang pangako niya sa kanyang ate? Nang paakyat na sila sa hagdanan patungo sa opisina, biglang may tumawag mula sa may pinto sa patio. Ma'am, pasensya na po sa abala. Ang boses ay mula kay Nilo, ang hardinero. Nakatayo ito roon, ang damit ay puno ng lupa, may hawak na gunting. Eto po ba yung hinahanap ninyo? Nakita ko po sa ilalim ng mga rosas. Baka po nahulog nung lumabas kayo kahapon. Sa kanyang kamay, kumikinang ang nawawalang alpiler. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mukha ni Dalisay ay hindi maipinta. Ang kanyang perpektong plano ay nasira ng isang hamak na hardinero. Kinuha niya ang alpiler mula sa kamay ni Nilo nang walang pasasalamat. Sa susunod, maging mas maingat ka sa paglilinis, sabi na lang nito kay Hiraya bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang silid, dala ang isang halatang pagkainis. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Ligtas siya. Sa ngayon. Ngunit ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan. Paano? Paano natagpuan ng hardinero ang isang bagay na sinadyang itago? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Hiraya sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga kasambahay. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at binuksan ang isang maliit at lumang baul na nasa ilalim nito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang litratong matagal ng kupas at lukot-lukot na sa mga gilid. Larawan ito ng dalawang dalaga, nakangiti sa harap ng isang simpleng bahay sa probinsya. Ang isa ay siya. Ilang taon na ang nakalipas. Ang isa naman ay ang kanyang ate Annalyn, ang yumaong asawa ni Sinag. Ang pagkakahawig nito kay Tala ay hindi maikakaila. Hinaplos ni Hiraya ang mukha ng kanyang kapatid sa litrato. Naalala niya ang huling pag-uusap nila, ang mga huling habilin nito sa kanya bago ito pumanaw. Hiraya, mangako ka sa akin, sabi noon ni Annalyn. Ang boses ay mahina na. Bantayan mo ang mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya at tumama sa litrato. Ate, ginagawa ko ang lahat. Bulong niya sa hangin. Sinusubukan ko. Sana sapat na. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagsubok lang. May kakaibang nangyayari sa bahay na ito at ang hardinerong si Nilo ay tila isang piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang hardinerong laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Isang hardinerong may mga matang tila nakikita ang lahat. Kinabukasan, hinanap niya ito. Nakita niya itong nag-iisa, nag-aayos ng mga paso ng orchid sa may greenhouse. Nilapitan niya ito. Niloilo, tawag niya. Lumingon ito, nagulat. Salamat, sinsero niyang sabi. Salamat sa ginawa mo kahapon. Utang ko sa iyo ang trabaho ko. Tumangulang ito. Wala po yon, Ma'am Hiraya. Nagkataon lang po. Tinitigan siya ni Hiraya. Sinusubok na basahin ang anumang emosyon sa likod ng magaspang na itsura nito. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Pagkatapos, tinanong ni Hiraya ang mga tanong na bumabagabag sa kanya buong gabi. Salamat. Pero bakit mo ako tinutulungan? Ano ang hinahanap mo rito? Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi sinagot ni Sinag. Sa halip, yumuko lamang ito at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga paso.
na para bang walang narinig. Ngunit ang pag-iwas na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sagot. Naintindihan ni Hiraya na si Nilo ay may sariling mga lihim tulad niya. At mula sa araw na yon, isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Isang kasunduan ng 2 taong nagmamasid mula sa anino, parehong may layuning protektahan ang mga inosente. Ngunit ang katahimikan sa Hacienda de Silvanas ay parang isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyong yon ay hindi nagtagal. Isang maulan na hapon, habang si Sinag ay nagkukunwaring nililinis ang mga kanal sa bubong ng patio, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang malakas na kalabog, sinundan ng tunog ng nabasag na babasagin. Pagkatapos ay ang nakakabinging sigaw ni Dalisay, "Luntian!" Mabilis na bumaba si Sinag at nagtago sa likod ng isang malaking haligi kung saan tanaw niya ang loob ng sala. Ang eksena sa loob ay parang isang painting ng kaguluhan. Sa gitna ng sahig, basag ang isang mamahaling florera na galing pa sa Tsina. Sa tabi nito ay si Luntian, nakatayo, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang puting karpet na pinag-iingatan ni Dalisay ay may malaking mantsa ngayon ng maitim na putik mula sa sapatos ng bata. "Tingnan mo ang ginawa mo!" sigaw ni Dalisay. Ang kanyang magandang mukha ay nag-iba ng anyo dahil sa sukdulang galit. "Walang hiya kang bata ka. Alam mo ba kung gaano kamahal yan?" Sorry po. Nadulas po ako." Hikbi ni Luntian. Ang maliit na katawan ay halos hindi makatayo sa takot. Si Hiraya ay mabilis na dumating mula sa kusina. May dalang basahan. "Ma'am, ako na po ang maglilinis niyan," sabi niya. Sinusubukang agawin ang atensyon ni Dalisay. Ngunit hindi siya pinansin ni Dalisay. Ang mga mata nito ay nakapako kay Luntian na parang isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. "Hindi sapat ang paglilinis," sabi ni Dalisay sa isang nakakakilabot na kalmadong boses. Ang mga batang hindi natututo sa salita ay kailangang turuan sa ibang paraan. Hinila ni Dalisay ang braso ni Luntian. Nagpumiglas ang bata, umiiyak ng mas malakas. "Mami Dalisay, please po. I'm sorry po." Kinaladkad ni Dalisay ang bata palabas ng sala, patungo sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naroroon ang isang maliit ngunit madilim na bodega. Si Hiraya ay sumunod, nagmamakaawa. "Ma'am, parusahan niyo na lang po ako. Wag po ang bata. Madilim po dyan. Natatakot po siya sa dilim." Itinulak ni Dalisay si Luntian sa loob ng bodega. Ang tunog ng pag-iyak ng bata ay mas lumakas pa, umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo. "Diyan ka muna para matuto ka," sabi ni Dalisay at isinara ang pinto. Ang huling nakita ni Sinag bago sumarado ang pinto ay ang desperadong mga mata ng kanyang anak. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng paglak ng trangka. Katahimikan, tanging ang mga hikbi na lang ni Luntian mula sa loob ng bodega ang maririnig. Humihina na parang isang kandilang nauubusan ng hangin. "Ma'am, pakiusap po." Pagmamakaawa ni Hiraya, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. "Kahit anong parusa po, sa akin niyo na lang ibigay. Bata po yan, ma'am." Humarap sa kanya si Dalisay. Ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa marmol. Maganda, ngunit walang bakas ng anumang awa. Disiplina ang tawag dito, Hiraya. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Hayaan mo siya dyan. At ikaw, bumalik ka sa trabaho mo kung ayaw mong sumunod sa kanya sa loob. Tumalikod si Dalisay at naglakad pabalik sa mansyon na parabang nag-utos lang ito na walisin ang sahig. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa harap ng nakasaradong pinto. Ang bawat hikbi mula sa loob ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Naisip niya ang pangako niya sa kanyang ate Annalyn. Nakikita niya ang mukha nito sa kanyang isipan
nagmamakaawa. Hindi, hindi na pwede. Sa isang iglap, nawala ang takot sa mga mata ni Hiraya. Napalitan iyon ng isang bagay na mas makapangyarihan, ang nag-aalab na damdamin ng isang tagapagtanggol. Ang pagiging katulong, ang takot na mawalan ng trabaho, ang banta ni Dalisay, lahat ng iyon ay naglaho. Ang tanging natira ay ang umiiyak na bata sa likod ng pinto. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Kinatok niya ng malakas. Luntian, baby, andito si Ate Hira. Huwag kang matakot. Walang sagot kundi ang patuloy na pag-iyak. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanonood si Sinag. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa galit. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumugod, sirain ang pinto, at durugin ang mundo ni Dalisay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang utak ng isang bilyonaryo na sanay sa estratehiya ay nagsasabing, huwag pa, kailangan mo ng pruweba. Huwag mong hayaang masira ang plano mo. Ang laban sa loob niya ay mas matindi pa sa bagyo sa labas. Pero hindi na kinailangan ni Hiraya ng plano. Ang puso niya ang kanyang plano. Sinipa niya ang pinto. Walang nangyari. Muli, mas malakas. Pagod, takot, at pagmamahal. Lahat ng iyon ay isinama niya sa isang huling malakas na sipa sa may bandang seradura. Sa wakas, sa isang malakas na kalabog, bumigay ang kahoy, bumukas ang pinto, ang bodega ay madilim at amoy alikabok. Sa isang sulok, nakaupo si Luntian, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig. Nang makita niya si Hiraya, ang kanyang pag-iyak ay naging isang sigaw ng pag-asa. Ate Hira! Mabilis na pumasok si Hiraya at niyakap ang bata. Shh! Tapos na. Andito na ako. Ligtas ka na. Bulong niya habang hinahaplos ang likod ng bata. Binuhat niya si Luntian palabas ng bodega at doon, sa labas, naghihintay si Dalisay. Ang kalmadong maskara nito ay nawala na, napalitan ng di makapaniwalang galit. Anong ginawa mo? Sigaw ni Dalisay. Humarap si Hiraya. Ang dalagang laging nakayuko at mahina ang boses ay wala na. Ang nakatayo sa harapan ni Dalisay ngayon ay isang babaeng may nag-aapoy na mga mata. Hawak niya ng mahigpit si Luntian na para bang isang leona na pinoprotektahan ang kanyang anak. Wala kang karapatang gawin yan. Sigaw pabalik ni Hiraya. Ang boses ay puno ng tapang na ngayon lang niya nailabas. Hindi mo sila anak. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Isang ngiti na nakakakilabot. Malapit na. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang ina nila. Dahil ang isang ina, hindi nananakit. Nagmamahal. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan na. Naglalaban ang dalawang puwersa, ang kasamaan at ang kabutihan. Hindi na nakatiis si Sinag. Kung hahayaan niyang magpatuloy ito, baka saktan ni Dalisay si Hiraya. Kailangan niyang kumilos, ngunit sa paraang hindi siya mabubuko. Mabilis siyang gumalaw, tumakbo ng walang ingay papunta sa main circuit breaker box na nasa gilid ng hardin. Gamit ang dulo ng kanyang gunting, mabilis niyang pinagdikit ang dalawang wire. Isang malakas na pagsabog ng kislap ang nangyari, sinundan ng isang malakas na tunog. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa labas ng mansyon at sa kalahati ng bahay. Ang atensyon ni Dalisay ay agad na naagaw. Ano yon? Ito na ang pagkakataon. Ngunit bago ito tumalikod para alamin ang nangyari, isang huling tingin ang ibinigay nito kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagbabanta at malamig na pangako. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Nakita na nito ngayon kung sino talaga si Hiraya. Hindi isang hamak na katulong, kundi isang kaaway. Isang balakid na kailangang alisin. At sa anino, naintindihan ni Sinag ang kahulugan ng tinging iyon. Iniligtas niya si Hiraya sa sandaling iyon, ngunit inilagay niya rin ito sa mas malaking panganib. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de Silvanas na may kasamang kakaibang bigat.
Ang ingay ng pagsabog ng kuryente kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naayos na ang kuryente, ngunit ang tensyon sa loob ng bahay ay mas madilim pa kaysa sa gabing walang bituin. Alam ni Hiraya na bilang na ang mga araw niya. Matapos ang insidente sa bodega, hindi na siya kinausap ni Dalisay, ngunit ang pananahimik nito ay mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw. Iyon ay isang pananahimik na puno ng pagpaplano. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, gumagawa ito ng paraan para tuluyan na siyang mapaalis. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay ng mga bata. Matapos niyang patulugin sina Tala at Luntian, na kapwa hindi humiwalay sa kanya buong gabi, nagkulong siya sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang isip ay hindi mapakali. Ang sigaw niya kanina kay Dalisay ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi mo sila anak. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang ina nila. Saan nanggaling ang tapang na yon? Ang sagot ay simple. Hindi yon galing sa kanya, kundi sa isang pangakong binitiwan niya sa taong pinakamamahal niya. Binuksan niyang muli ang kanyang lumang baul. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang litratong kupas at ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis sunflower, ang tanging mga alaala na natira sa kanya. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Pag-asa, 5 taon na ang nakalilipas. Flashback. Ang amoy ng gamot ang bumalot sa buong silid. Si Annalyn, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay nakahiga sa kama, payat na payat. Ang dating masayahing mga mata ay malungkot na ngayon. Cancer. Isang salitang napakabilis kumitil sa buhay ng isang taong puno ng pangarap. Kira! Mahinang tawag ni Annalyn. Ang boses ay halos isang bulong na. Agad na lumapit si Hiraya at hinawakan ang kamay ng kapatid. Ate, andito ako. Ang mga anak ko. Sabi ni Annalyn. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Si Sinag. Mabait siyang asawa at ama. Pero abala siya sa trabaho. Ang mundo niya ay negosyo. Natatakot ako. Natatakot akong maiwan mag-isa ang mga anak ko. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka. Sabi ni Hiraya. Kahit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili, umiling si Annalyn. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya. Makinig ka, Hiraya. Ikaw lang ang pamilya ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Mangako ka sa akin. Tumingin si Hiraya sa mga mata ng kanyang kapatid. Mangako ka sa akin, Hiraya, na kahit anong mangyari, babantayan mo sina Tala at Luntian. Huwag mong hahayaang maramdaman nila na nag-iisa sila sa mundo. Iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal ko. Pangako, Hiraya. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumango si Hiraya. Pangako, ate. Pangako, babantayan ko sila. Hindi ko sila pababayaan habang nabubuhay ako. Iyon ang huling pag-uusap nila. Makalipas ang 1 linggo, pumanaw si Annalyn. End of flashback. Ang sakit ng alaala ay kasing sariwa pa rin ng dati. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ang pangakong yon ang nagdala sa kanya sa Maynila. Ang pangakong yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mag-apply bilang kasambahay sa Hacienda de Silvanas, kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang itago ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya sinabi kay Sinag na siya ang kapatid ni Annalyn. Ayaw niyang isipin nito na may iba siyang motibo. Ang tanging gusto niya ay ang mapalapit sa kanyang mga pamangkin, ang tuparin ang binitiwan niyang salita. Ngayon, ang pangakong yon ay nanganganib na mapako. Paano niya babantayan ang mga bata kung ipapatalsik siya? Paano niya sila poprotektahan mula sa isang babaeng tulad ni Dalisay kung nasa labas na siya ng mga pader ng hasyenda? Ate, sinusubukan ko. Bulong niya sa litrato. Pero ang hirap, natatakot ako na baka mabigo kita.
Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Marahil, wala na siyang magagawa. Marahil, hanggang dito na lang talaga ang kaya niya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Kahit ano pa ang mangyari, gagawin niya ang kanyang mga tungkulin hanggang sa huling sandali. Inihanda niya ang kanyang mga gamit, nag-ayos para sa isang araw na hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan. Binuksan niya ang kanyang handbag para ilagay ang kanyang pitaka. Ngunit may isang bagay sa loob na hindi dapat nandoon. Isang bagay na malamig at kumikinang. Dahan-dahan niyang dinukot ito. Nanginig ang kanyang mga kamay nang makita kung ano ito. Isang pares ng mamahaling hikaw na may mga diamante. Ang hikaw na suot-suot ni Dalisay kagabi sa hapunan. Nabitawan niya ito na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig, lumikha ng isang maliit na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang silid. Naintindihan niya ang lahat. Ang pananahimik ni Dalisay. Ang mga tingin nito. Ito ang plano. Isang patibong na perpekto at walang palya. Walang sirang pinto. Walang sigawan. Isang tahimik na akusasyon lamang ng pagnanakaw. At sa pagkakataong ito, walang hardinero na makakahanap nito sa ilalim ng mga rosas para iligtas siya. Ang agahan ay inihain sa gitna ng isang nakakabinging katahimikan. Si Dalisay ay kalmado, umiinom ng kanyang kape na para bang isang normal na araw lamang yon. Si Hiraya naman ay gumagalaw na parang isang robot. Ang bawat kilos ay mabigat at puno ng pangamba. Alam niyang anumang oras ay babagsak na ang hatol. Pagkatapos ng agahan, habang nagliligpit si Hiraya sa kusina, pumasok si Dalisay, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang head security at ang mayordoma ng mansyon. "Hiraya," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pekeng lungkot. "May isang bagay na nawawala sa aking silid. Ang hikaw na suot ko kagabi. Nagbabaka sakali lang ako. Baka aksidente mong nailigpit?" Umiling si Hiraya. Ang puso niya ay kumakarera. Wala po akong nakita, ma'am." "Ganoon ba?" sabi ni Dalisay. Tumingin ito sa mayordoma. "Pakisuyo, tingnan ninyo ang mga gamit ni Hiraya. Dahan-dahan lang. Ayoko namang isipin niya na pinagbibintangan ko siya. Iyon na. Ang simula ng katapusan." Sinundan ni Hiraya ang mayordoma at ang security guard patungo sa kanyang silid. Ang mga paa ay parang may nakagapos na kadena. Alam na niya kung ano ang makikita nila, ngunit wala siyang magawa kundi ang panoorin ang pagtatanghal. Sa harap ng ibang mga kasambahay na nag-uusyoso, binuksan ng mayordoma ang kanyang handbag. At doon, sa ibabaw ng lahat, kumikinang ang pares ng hikaw na diamante. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. Ang mga tingin ng paghanga at respeto na dati nilang ibinibigay kay Hiraya ay napalitan ng pagdududa at pagkutya. "Hindi sa akin yan." Agad na tanggi ni Hiraya. Ang boses ay desperado. "Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ma'am Dalisay, maniwala po kayo sa akin." Ngunit si Dalisay ay umiling lang. Isang luha ng pagkukunwari ang gumulong sa kanyang pisngi. "Hiraya, binigyan kita ng tiwala. Tinuring kitang pamilya. Bakit mo ito ginawa sa akin?" Walang saysay ang anumang sasabihin niya. Ang ebidensya ay naroon. Ang entablado ay perpektong inayos. Siya ang kontrabida sa dula-dulaang ito. "Tatawagan ko si Sinag," sabi ni Dalisay. Kinuha ang kanyang telepono. Siya ang kailangang magdesisyon dito. Sa hardin, nagkukunwaring nagdidilig si Sinag, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa earpiece na konektado sa maliit na mikropono na itinago niya sa ilalim ng lamesa sa kusina. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ng akusasyon, ang bawat desperadong pagtanggi ni Hiraya, ang bawat pekeng hikbi ni Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit.
Gustong-gusto na niyang pumasok at isigaw ang katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Konting tiis pa. Nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Dalisay sa screen. Huminga siya ng malalim at isinuot ang huling maskara na kailangan niyang isuot, ang maskara ng isang nobyong walang alam. Honey, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May masamang nangyari. Sabi ni Dalisay, ang boses ay basag. Si Hiraya, nahuli siyang nagnakaw. Sa kabilang linya, narinig ni Sinag ang pagsinghap ni Hiraya. Ang tunog na yon ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ano? Sabi niya. Nagpapanggap na gulat. Imposible. Baka nagkamali lang kayo. Sana nga, mahal. Pero nakita namin. Ang hikaw na binigay mo sa akin. Nasa bag niya. Patuloy ni Dalisay. Ano ang gagawin natin? Ito na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano. Ang isakripisyo ang isang inosente para mahuli ang tunay na may sala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gawin mo ang nararapat. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi natin pwedeng palampasin yan. Alisin mo siya sa pamamahay ko. Ngayon din. Sa kusina, inilagay ni Dalisay ang telepono sa loudspeaker mode para marinig ng lahat ang utos. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Hiraya. Ang huling sinag ng pag-asa na baka paniwalaan siya ng amo niya ay tuluyan ng namatay. Pati siya, kinondena na siya. Ibinaba ni Dalisay ang tawag, ang mukha ay nagpapakita ng isang malungkot, ngunit matatag na ekspresyon. Narinig ninyo, I'm sorry Hiraya, pero wala akong magagawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Habang inaayos niya ang kanyang iilang gamit, pumasok sa kanyang silid sina Tala at Luntian. Umiiyak. Ate Hira, wag po kayong umalis, sabi ni Tala, nakayakap sa kanyang bewang. Hindi po kayo magnanakaw, alam po namin. Please po, stay. Hikbi ni Luntian, kumakapit sa laylayan ng kanyang damit. Lumuhod si Hiraya at niyakap ang dalawang bata. Ito na ang pinakamasakit na bahagi, ang pag-iwan sa kanila. Tala, Luntian, makinig kayo sa akin, sabi niya. Pinipigilan ang sariling pag-iyak. Kahit nasaan man si Ate Hira, lagi ninyong tatandaan na mahal ko kayo ha. Maging matapang kayo. Pero sino na po ang magbabasa sa amin ng kwento? Tanong ni Tala. Sino na po ang yayakap sa amin pag natatakot kami? Dagdag ni Luntian. Ang mga tanong na yon ay sumira sa puso ni Hiraya. Wala siyang maisagot. Hinalikan niya sila sa noo sa huling pagkakataon bago siya dahan-dahang inilayo ng mayordoma. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan na para bang nakikidalamhati sa kanya ang kalangitan. Bawat hakbang palayo ay isang pagtanggap sa kanyang kabiguan. Nabigo siyang tuparin ang pangako niya. Nang makalabas siya ng gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa bintana ng silid ng mga bata, nakita niya ang maliliit na mukha ni Tala at Luntian. Nakadikit sa salamin, ang mga kamay ay nakalapat dito. Umiiyak habang pinapanood siyang umalis. Naglakad si Hiraya sa ilalim ng ulan. Walang direksyon, walang pupuntahan, dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa at ang sakit ng isang pangakong napako. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Dalisay sa may sala, pinapanood ang pag-alis ni Hiraya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa umiiyak na mga bata. Huwag na kayong umiyak, sabi niya sa isang boses na sinusubukang maging malambing ngunit nabibigo. Mula ngayon, ako na lang ang mommy ninyo. At sa hardin,
Nakatayo si Sinag de Villa sa ilalim ng ulan, hindi na nagpapanggap. Ang tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay itinatago ang mga luhang hindi niya mapigilan. Basang-basa siya, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa dumi ng kasinungalingan at sakit na kinailangan niyang lunukin. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono. Ang recorder ay puno na ng ebidensya. Ang kanyang plano ay malapit nang matapos. Ngunit sa anong halaga? Ang tingin niya ay nakapako sa papalayong anyo ni Hiraya, isang malungkot na silweta sa gitna ng unos. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang pangako. Matatapos din ito, Hiraya, at babawiin kita. Babawiin ko ang lahat. Isang linggo ang lumipas, isang linggong impyerno para sa mga bata, isang linggong tagumpay para kay Dalisay, at isang linggo ng masusing paghahanda para kay Sinag. Ang gabi ay marangya at puno ng mga artipisyal na ngiti. Ang malawak na hardin ng Hacienda de Silvanas ay ginawang isang magarbong lugar para sa isang sorpresang engagement party na inorganisa ni Dalisay para sa kanyang sarili. Sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay ideya ni Sinag. Ang mga bisita ay nagkalat. Mga mayayamang negosyante, mga sikat na personalidad, lahat ay naroon para saksihan ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pangalan. Si Dalisay ang reyna ng gabi. Nakasuot ito ng isang kumikinang na puting gown. Ang bawat kilos ay kalkulado para ipakita ang kanyang kagandahan at kapangyarihan. Nasa tabi niya si Sinag, gwapong-gwapo sa kanyang itim na tuksido, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginagampanan niya ang kanyang huling papel, ang papel ng isang mapagmahal na mapapangasawa. Hindi ko akalain na gagawin mo ito para sa akin. Mahal, bulong ni Dalisay kay Sinag habang hawak-hawak ang braso nito. Ikaw na talaga ang pinakamatamis na lalaki sa buong mundo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay may dalang kahulugan na si Dalisay lang ang hindi nakakaintindi. Nang dumating na ang oras para sa mga talumpati, kinuha ni Dalisay ang mikropono. Pinasalamatan niya ang mga bisita, pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang, at higit sa lahat, pinasalamatan niya si Sinag. Sa aking mapapangasawa, sabi niya, habang nakatingin kay Sinag ng may pagmamahal. Salamat sa pagpapatunay sa akin na ang tunay na pag-ibig ay umiiral. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. At nangangako ako sa harap ninyong lahat na mamahalin ko ang mga anak mo, sina Tala at Luntian, na parang tunay na sa akin. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ni Dalisay si Sinag. Hindi napapansin ang lamig sa mga mata nito. Ako naman, sabi ni Sinag, lumapit sa mikropono. Ang lahat ay tumahimik, nag-aabang sa kanyang sasabihin. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula niya. Itong gabing ito ay napaka-espesyal, isang gabi ng mga pagbubunyag. Ngumiti siya. Bago ang lahat, may gusto akong iparinig sa inyo. Isang bagay na nagpabago sa pananaw ko tungkol sa pagmamahal. Isang senyas ang ibinigay niya kay Mang Lito na nakatayo malapit sa sound system. Sa isang iglap, ang malambing na musika ay napalitan ng isang boses. Matuto ka. Mas epektibo ang takot kaysa sa pagmamahal. Ang boses ay malinaw at hindi maikakaila. Boses ni Dalisay, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay naglaho. Si Dalisay ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagyelo. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Hindi pa tapos si Sinag. Ang recording ay nagpatuloy. Kung palagi kang mababa sa klase, baka isipin ng daddy mo na hindi ka na niya mahal. Katulong ka lang. Alamin mo ang lugar mo. Diyan ka muna para matuto ka. Ang bawat pangungusap ay isang dagok na humahampas sa perpektong imahe ni Dalisay. Ang bawat salita
ay isang patunay ng kanyang kalupitan. Ano to, Sinag? Isang biro, sabi ni Dalisay. Sinusubukang tumawa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Saan mo nakuha yan? Gawa-gawa lang yan. Biro? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Sa tingin mo ba ang pagpapahirap sa mga anak ko ay isang biro? Nagpatuloy ang recording. Ngayon ay ang pag-uusap na nila sa telepono noong araw na pinalaya si Hiraya. Ang pekeng pag-iyak ni Dalisay, ang kanyang mga kasinungalingan, at ang malamig na utos ni Sinag. Sinag, itigil mo na yan! Sigaw ni Dalisay. Ang muka ay namumutla na. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Sinag. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga taong humahanga kay Dalisay. Sa loob ng 2 linggo, sabi ni Sinag, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Iniwan ko ang aking opisina. Iniwan ko ang aking buhay bilang isang bilyonaryo para lang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng sarili kong pamamahay. Sa harap ng daan-daang naguguluhang mga mata, hinubad ni Sinag ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at ibinato ito sa sahig. Pagkatapos, sinimulan niyang i-roll up ang manggas ng kanyang puting polo. Ipinapakita ang mga gasgas at kalyo sa kanyang mga kamay. Mga markang hindi nababagay sa isang CEO. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng hardin kung saan nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter. Ngunit hindi ito waiter. Ito ang hardinerong si Nilo. Nakatayo roon buong gabi, tahimik na nagmamasid. Kinuha ni Sinag mula kay Nilo na isa pala sa kanyang mga pinagkakatiwalaang security ang isang lumang sombrero at isinuot ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang basahan mula sa bulsa nito at marahang ipinahid. Sa kanyang mukha, tinatanggal ang make-up na nagpabago sa kulay ng kanyang balat. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging sigawan ng pagkabigla. Kilala niyo ba kung sino ang nakarinig ng lahat ng pag-uusap na yan? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging magaspang at mababa. Ang boses ni Nilo. Ang hardinero, ang taong hindi mo pinapansin, ang anino sa iyong perpektong mundo. Humarap siya kay Dalisay. Ang takot sa mukha nito ay napalitan na ng purong pagkasuklam at desperasyon. Ang babaeng reyna kanina ay isa na ngayong kriminal na nahuli sa akto. Nagulat ka ba, mahal? Tanong ni Sinag. Ang bawat salita ay puno ng pang-uuyam. Hayop ka! Sigaw ni Dalisay. Nawala na ang lahat ng bakas ng kanyang pagiging sopistikada. Ginawa mo akong tanga. Naniwala ka sa isang hamak na katulong kaysa sa akin? Sa desperasyong maipagtanggol ang sarili, itinuro niya ang kanyang huling alas. Alam mo ba, Sinag? Yang Hiraya na yan. Hindi yan basta katulong lang. May connection yan sa pamilya mo. May kinalaman yan sa dati mong asawa. Isa siyang ahas, isang manggagamit na gustong sirain tayo. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sinag. Tama ka, kalmadong sabi ni Sinag, na lalong ikinagulat ni Dalisay. May connection nga siya, pero hindi siya ang ahas, Dalisay, ikaw. Isang senyas muli ang ibinigay niya kay Mang Lito. Ang malaking pinto ng mansyon na nasa likuran ng entablado ay dahan-dahang bumukas. Mula sa dilim, isang babae ang lumabas, naglalakad patungo sa liwanag. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 kwento ng sakit at katatagan. Si Hiraya. Napatigil ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa babaeng biglang lumitaw. Si Dalisay ay napaatras na parang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? O hindi pinansin ni Hiraya si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sinag. Nagtama ang kanilang mga paningin, ang hardinero at ang katulong. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng lahat. Bilang 2 taong nagkakaintindihan ng hindi kailangan ng salita.
Humarap si Sinag kay Dalisay. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Gusto mong malaman ang koneksyon, Dalisay? Tanong niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bisita at sa huli, kay Hiraya. Sabihin mo sa kanila, Dalisay. Sabihin mo sa lahat kung sino si Hiraya Kalinaw. Ang tanong ni Sinag ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong hardin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Dalisay, naghihintay ng sagot. Ngunit tanging pagiling lang na puno ng pagkabaliw ang naisagot niya. Hindi niya alam. At ang hindi niya pagkakaalam, ang siyang tuluyang sumira sa kanya. Dahil si Hiraya na ang nagsalita. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit. Hindi na siya ang katulong na laging nakayuko. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad. Ang awtoridad na galing sa katotohanan. Ang pangalan ko po ay Hiraya Kalinaw. Simula niya, ang kanyang tingin ay diretso sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Dalisay. At ang babaeng tinatawag ninyong Annalyn de Villa, ang unang asawa ni Sir Sinag, ang ina ni Natala at Luntian, ay ang nakatatanda kong kapatid. Isang kolektibong pagkagulat ang maririnig. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo na. Hindi siya isang estranghero. Siya ay pamilya. Pumunta ako dito, hindi para manggulo. Patuloy ni Hiraya, ang boses ay nagsimula nang manginig sa pigil na emosyon. Pumunta ako dito para tuparin ang isang pangako. Ang pangako na babantayan ko ang mga anak niya. Isang pangako na halos mabigo ako dahil sa mga taong ang tingin sa mga bata ay mga laruan na pwedeng saktan at mga kasangkapan para sa sariling ambisyon. Ang bawat salita ni Hiraya ay isang sampal sa mukha ni Dalisay. Wala na itong maibato pabalik. Wala nang kasinungalingan na makapagliligtas sa kanya. Ang kanyang kastilyong gawa sa pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Security, utos ni Sinag. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ilabas niyo siya. 2 guard ang mabilis na lumapit kay Dalisay. Nagpumiglas ito, nagsisigaw, nagmumura. Ang dating reyna ng gabi ay isa na lamang palaboy na nawala sa katinuan. Hindi pa tayo tapos, Sinag. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat. Ngunit walang nakinig. Habang kinaladkad siya palabas ng hardin, palayo sa marangyang buhay na pinangarap niya, isa-isang nagsialisan ang mga bisita. Dala-dala ang iskandalong hindi nila malilimutan. Sa wakas, katahimikan. Naiwan sa gitna ng nagulong hardin si Sinag at si Hiraya. Sa di kalayuan, papalapit si Mang Lito kasama ang 2 batang kanina pa pala nanonood mula sa bintana. Nang makita ni Natala at Luntian si Hiraya, tumakbo sila ng buong bilis. Ate, Hira! Ang sigaw na yon ay puno ng pananabik at pag-asa. Niyakap nila si Hiraya ng napakahigpit na para bang ayaw na nilang pakawalan pa ito. Lumuhod si Hiraya at niyakap sila pabalik. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Akala po namin hindi na kayo babalik, hikbi ni Tala. We missed you po, sabi ni Luntian. Isinubsob ang mukha sa balikat ni Hiraya. Hindi ko na kayo iiwan, bulong ni Hiraya. Pangako, si Sinag ay nakatayo sa di kalayuan. Tahimik na pinapanood ang eksena. Ang galit at paghihiganti na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na mas malalim, ang pagsisisi. Lumapit siya sa kanila. Umupo siya sa damuhan para maging kapantay ng kanyang mga anak. Tala, Luntian. Simula niya, ang boses ay basag. Patawarin niyo si Daddy. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga anak. Ipinapakita ang lahat ng sakit at pagmamahal na nasa puso niya. Patawarin niyo ako dahil hindi ko kayo nakita. Hindi ko kayo narinig. Patawarin niyo ako dahil nabigo akong protektahan kayo. Pero nangangako ako, sabi niya,
habang hinahawakan ang kanilang maliliit na kamay. Simula ngayon, hinding-hindi ko na aalisin ang tingin ko sa inyo. Hinding-hindi na ako aalis sa tabi ninyo. Ako na ang magiging anino ninyo, ang magiging pader ninyo. Pangako yan ni Daddy. Umiiyak. Niyakap siya ng kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang buo ulit sila. Isang ama at ang kanyang 2 anak. Nag-aayos ng mga nasirang piraso ng kanilang mga puso sa gitna ng isang nagulong hardin. Nang kumalma na ang lahat, tumayo si Sinag at humarap kay Hiraya na nakatayo na rin. Ang mga bata ay nakahawak sa kamay nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Puno ito ng mga bagay na hindi masabi. Puno ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang bagay na nagsisimula pa lang mamukadkad. Hiraya, sabi ni Sinag, walang salita ang sapat para pasalamatan ka. Iniligtas mo sila. Iniligtas mo ako mula sa sarili kong pagkakamali. Umiling si Hiraya. Gagawin po ng kahit sino ang ginawa ko para sa pamilya niya. At pamilya na rin ang turing ko sa'yo, sabi ni Sinag. Hindi, higit pa roon. Huminga siya ng malalim. May utang ako sa'yo at sa mga anak ko, isang habang buhay. Tumingin si Hiraya sa mga bata, na ngayon ay nakangiti na habang pinapanood ang mga natirang ilaw sa hardin. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Sinag. Isang maliit at sinserong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Simulan natin, sabi niya, sa pagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Tumango si Sinag at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Sabay nilang pinanood ang mga bata na nagsisimulang maglaro sa damuhan, tumatawa sa ilalim ng mga bituin. Ang hardin na naging saksi sa mga kasinungalingan at sakit ay siya na ring lugar kung saan isang bagong simula ang dahan-dahang namumukadkad. Isang pamilyang hindi na binuo ng dugo lamang, kundi ng sakripisyo, katapangan, at isang pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Ang Hardinero ng Hacienda de Silvanas. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang kayamanan o sa ganda ng kanyang panlabas na anyo. Ito ay nakikita sa kabutihan ng puso, sa tapang na manindigan para sa tama, at sa pag-ibig na handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ating pinagsaluhan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinag at ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.